Mamaya na ang laban ng Gilas versus Brazil mga kapatrol para sa semifinals ng Olympic Qualifying Tournament. At siguradong pinag-aralan na ng mabuti ng Brazil kung papaano nila talunin ang Gilas. Sa dalawang impressive games ng Gilas versus Latvia and Georgia ay siguradong nanginginig na sa takot ang Team Brazil na kung saan alam nilang kapag matalo sila sa Gilas sa semifinals ay siguradong hindi nila ito matatanggap. Kaya siguradong nag-build up na ang matinding pressure ngayon sa loob ng Brazil team. Pero kung ang Brazil ay nagkakandara pa kung papaano nila talunin ang Gilas, ang ating pambansang kupunan naman ay in all smile. Marami kasing rason na magiging masaya ang Gilas. Unang-una, dahil nakapasok tayo sa semifinals for the first time sa history ng Olympic Qualifying Tournament. Ngayon rin ang unang pagkakataon na nakakuha ang Gilas ng panalo sa Olympic Qualifying Tournament. And another first, na tinalo natin ang isang European team in more than 60 years. Ang daming first. In fact, kung makuha natin ang panalo versus Brazil, ay ito rin ang first time na makapasok tayo sa finals ng Olympic Qualifying Tournament. Pero kung meron mang napakagandang balita, ay ito ang confirmation na maglalaro ang ating idol mamaya versus Brazil. Sa style ng laro ng Brazil, ay kailangan ng Gilas ang isang ring protector at twin towers dahil hindi lang matangkad ang Brazil, kundi napakalakas pa ng mga katawan. Kaya it is very welcoming news na maglalaro si Kai Sotto. Breaking! Kai Sotto will play tonight in the Olympic Qualifying Tournament semifinals versus Brazil, multiple sources just told me. It's too big a game to sit out with so much at stake for both Gilas and Kai Sotto's legacy. There is a strong belief the round-the-clock treatment Kai has been receiving will allow him to perform at a high level against the tough Brazilians. Never ever question the toughness of this young man. So magandang balita ito dahil kahit anong mangyayari ay walang regrets ang Gilas dahil maglalaro si Kai, ang ating pinakamatagad na player at pinaka-skilled big man. Kailangan ng Gilas ang lahat ng players para magkaroon ng mas mataas na chances of winning. Lahat na nakukuhang advantage natin ay gamitin na natin dahil hindi na babalik ang opportunity na ito. Why wait for another 4 years upang makapasok sa Olympics? Kung ngayon ay 2 laro na lang ang kulang to get the coveted in the Olympic Qualifying Tournament Championship para makapag-advance ang Gilas sa Olympics. Huwag na itong pakawalan. At dahil sa toughness ni Kai, ay siguradong hindi siya takot na maglalaro kahit na meron pang kiliti ang kanyang injury. Kaya let's rally behind the team at suportahan at ipagdasal. Laban Pilipinas, puso! At ito ang shoutout na hinihintay niyo mga kapatrol. Shoutout at Edgardo Rojas. Let us pray that our Gilas will be healthy and play their best and win. Go Gilas! The Filipino people are behind you. Coach team, more power to you. Shout out at you, sir. Go, 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 Kai. Kaya mo yan. Ipakita mo sa buong mundo. Kaya mong itaas bandera ng Pilipinas. Shout out at you, sir. Idol, God planned this all. They will go straight to the finals. The team Pilipinas will win the finals and book a ticket to Olympic Games. Then they will win the basketball world at Olympic Game. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. At balitang NBA naman, DeMar DeRozan nasa kokote ng Sacramento Kings. Nasa radar ng Sacramento Kings si DeMar DeRozan. I think the Kings have a move to make in the off-season. I think they've sniffed around DeRozan. Ani pa ni Zach Lowe ng ESPN nitong Webes,
Sa episode ng The Lowy Post Podcast, nag-average ang 34-year-old Cager ng 24 points, 4.3 rebounds, 5.3 assists nitong 2023-24 season para sa Chicago Bulls. Kapag nalambat si DeMar DeRozan, makakatuwang niya sina Domantas Sabonis at De'Aaron Fox sa opensa ng Sacramento Kings. Hindi pa nanalo ng playoff series ang kupunan mula pa noong 2003-4 NBA season. Entresado rin ang Los Angeles Lakers at ang Miami Heat kay DeMar DeRozan. At nakikipag-usap ang Kings sa Bulls hinggil sa sign and trade para sa 6-time NBA All-Star guard forward. At ang Golden State Warriors ay mapapakinabangan ang bangis ni Buddy Hield sa 3-point area. Ipamimigay ng Philadelphia 76ers sa Golden State Warriors si Buddy Hield, isa sa top 3 pointers ng NBA sa kasalukuyan. At sa ulat ng ESPN, pipirma sa Golden State Warriors si Buddy Hield, 31 years old, ng isang 2-year deal na nagkakahalaga ng $21 million. Naghanap ang Golden State Warriors ng isa pang perimeter threat matapos tumalon sa Dallas Mavericks si Klay Thompson. Nakakuha si Klay Thompson ng sign and trade 3-year, $15 million contract via Golden State Warriors, Dallas Mavericks at Charlotte Hornets. Sign and trade din ang nangyari sa estado ni Buddy Hield. Nakuha ng 76ers ang 2031 second round pick ng Golden State Warriors mula sa Dallas Mavericks. Nabingwit ng 76ers si Paul George mula Los Angeles Clippers at binigyan ng 4-year, $212 million free agent contract. Pumayag na rin si Tyrese Maxey ng $204 million 5-year extension para manatili siya sa Philadelphia. May Joel Embiid, Paul George at Tyrese Maxey na ang Philadelphia 76ers. Pinalansa na rin ng Golden State Warriors ang 3 taong kontrata ni free agent forward Kyle Anderson na nagkakahalaga ng $27 million. Napunta sa Philly si Buddy Hield mula Indiana Pacers sa trade deadline noong February at nag-average siya ng 12.1 points, 3.2 rebounds, 2.8 assists nitong nagdaang season. At bumato si Buddy Hield ng at least 263 pointers sa Sacramento Kings mula 2017 to 2022 bago nakagawa ng career high 288 noong 2022 to 23 sa Indiana Pacers. At susubukan niya kung magkiklik sila ni Stephen Curry sa Golden State Warriors. Habang ang Utah Jazz hindi ipapalit sa Lauri Markkanen sa kabila ng usap-usapan ng Golden State Warriors. Ang labanan para kay Lauri Markkanen sa pag-trade ay may bagong liko at hindi ito pabor sa Golden State Warriors o sa Sacramento Kings. Ang Golden State Warriors at Sacramento Kings ay nasa sentro ng spekulasyon sa pag-trade tungkol sa forward ng Utah Jazz. Gayunpaman, iniulat ng Yahoo Sports ni Jake Fischer noong Miyerkules na ang Utah Jazz ay nagsasagawa ng kanilang negosasyon na may 10% chance na lilipat si Lauri Markkanen. Maraming dahilan kung bakit nag-aatubiling pakawalan ng Utah Jazz sa Markkanen at kung bakit entresado sa kanya ang Golden State Warriors, Sacramento Kings at ang San Antonio Spurs sa Phoenix Star. Isang NBA All-Star at nagwagi ng 2023 Most Improved Player Award o miscore si Lauri Markkanen ng average na 23.2 points, 8.2 rebounds, 2 assists bawat laro sa 48% shooting mula sa field